Cut then updates, abay best friend or BFF ni Miss Catherine Bernardo. Nagbinasag ang katahimikan patungkol sa pananahimik ni Catherine at Alden Richards sa publiko. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po. At ngayon pa, isa sa mga good news na natanggap po natin kung saan ang Hello Love Again ay now showing in more European countries, Papua New Guinea. No, kung saan po mga kababayan po nating Pinoy, naku medyo malalaki-laki po tong bansa na ito, na pwede pong napapanood na po, no, ang Hello Love Again. Hello Love Again is heading to more countries on its 4th week in cinemas. And according to GMA Pictures, the blockbuster film starring Alden Richards and Catherine Bernardo is screening in Belgium, Netherlands, Australia, Norway, Sweden, and Papua New Guinea. If you're based in these countries, you can watch the film on the following dates and cinemas. Sa Austria, December 5, and in Lugner Kino, Vienna. Belgium, December 5. Kinepolis, yan. And then, also sa Netherlands, December 5, ayan. So, marami pong mga cinemas dyan na pwede nyo pong pagpilian. In Norway, December 5 din, Papua New Guinea, Paradise Cinema, Netherlands, Kinepolis, ayan, sa mga, sa mga cinemas na yan. In Sweden, December 13. Sa Netherlands po, December 13, and Sweden, December 13. So, talagang nakakaamoy talaga tayo ng malaki-laki, no, kikitain po ng nasabing movie dahil sa dami po ng kanila pong mga bansa na kinikater po this time. Kaya naman ngayon pa lang kinukongratulate natin, totoo talaga yung sinasabi or minamanifest ng ilang mga Katden fans na aabot nga ng 2 billion, no, ito pong nasabing movie. But this time, ito na, dahil kinatuwa po ng ilang mga netizen ang post ni Arise De Santos na isa sa mga BFF at na lagi pong kasama ni Catherine. Yan, sa kanya pong Instagram account, yan po ay naka-private. And then she posted that yung picture po ni Catherine, tapos ni Alden at ni Catherine Bernardo, pati siya. So, ito po yung caption. Sabi niya, Bernardo, Kat, and Alden Richards, congratulations on HLA 1.4 billion and still a debt will deserve. Get as much as rest as you can in between work though. Kilala ko kayo. Ayan. So, sa kanya po mga salita, kitang-kita natin how she supported Catherine Bernardo and Alden Richards. And I know, at naniniwala ako na talagang alam na alam din niya ang sikreto nitong si Catherine at Alden dahil tinag niya rin si Alden doon sa kanyang sinabi. Ito po, para lang po sa kaunawaan po ninyo, para sa inyong knowledge, si Miss Arise De Santos po ay isa sa mga BFF. Kasama po dito si Trina na BFF din po ni Miss Catherine. And si Arise din po, Arise De Santos, is siya, parang siya po yung stylish ni Miss Catherine. So sa lahat po ng mga sinusuot niya, isa po ito sa mga talagang nagde-deciding factor. Yun, base po yun sa aking research Ni-research ko kasi siya sa Google. And I see na talagang super close at nakita ko po yung mga photos nila Trina, to pati si Arise. So i-correct niyo po ako, mali ako. Pero ang pinaka masarap lang dito, pinaka talagang very sweet, no, sa ears is yung makita natin how she supported Catherine and Alden Richards. Kasi talagang sinabi niya na deserve ni Catherine at ni Alden Richards na magpahinga. And then she also said na kilala ko kayo. So parang may meaning kasi yung word na kilala ko kayo Parang alam niya na or may mga detalye siyang alam kay Catherine at Alden. Maybe because Alden Richards is really a workaholic man. Biruin po ninyo, pagkatapos po ng pagkalapag sa Pilipinas, talagang balik work na talaga. Back to reality. Doon na talaga yung sasabak na ulit siya sa mga actingan, sa mga endorsement, diba? Itong si Catherine nagpapahinga lang yan, pero pag nagbalik yan, panibagong endorsement na naman po ang kanyang ilalabas dahil sa dami ng mga brand na gusto talaga siyang kunin as ambassador. So, kinocongratulate natin si Catherine
dahil despite of all the issues na meron po ngayon, still ay talagang nananaig pa rin talaga yung kanyang yung kanyang silence at hindi niya kailangan makisawsaw sa mga issue. And for that, mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Jane Odasan. Libig na kasi si Summer, libig na ba lubog sa kasikatan kaya binabash nila ang gwapo in and out. I mean, na meron si Alden good manners and right conduct which is wala kay Summer. Ayan, ito yung kanyang observation. Kasi nga naman kung makapintas sila kay Alden, sabi ni Afa, mukha namang hindi nanliligo si Alden kay Kat. Close friends lang talaga sila but Kat will never go back to Daniel. I'd like man who will be proud to claim Kat for himself. Yung pinagmamalaki na nililigawan or GF niya si Kat because that is what Kat deserve. Tama na ang mga fasip at pa-showbiz. Ayan. So ito naman po ay kanyang opinion, And sabi ni Miss Annabel Garde, good evening Miss Dared, salamat sa information about sa magazine. I will check online. Oo nga, kainis naman yung mga bashers na yan. Si Lord hindi gumagawa ng itsura ng isang tao kung hindi ito bagay. Bagay kay Alden kung ano man ang itsura niya ngayon. At tama ka, kung puro whitehead si Alden, diyan kukunin na endorser ng First Skin Products. Wala lang talaga silang maipintas kay Alden, lalo na sa ugali. Kaya yan na lang ang masasabi nilang nonsense. Basta everybody happy ngayon sa Kat din. Sana original concept na lang kasi yung Marimar, marami nang gumanap which is true. Thanks for the updates and may the Lord bless you always. Ayan, thank you ma'am si Annabel Garde. Tama po kayo na wala na talaga silang maipintas kay Alden Richards. Kaya naman, mga personal attacks po nila, mga nonsense po nilang mga komento, yun ang pinagpipilitan nila kay Alden Richards. Talagang humahanap sila ng kapintasan ni Alden para hindi maging bagay kay Catherine. Kasi nga, iisang tao lang yung gusto nila, 'di ba, para kay Kat. Which is si Kat naman, ayaw. Yan magagawa natin, 'di ba? Kahit ano pong ipintas nyo kay Alden, kung ayaw din naman ni Catherine Bernardo dun sa dati niyang partner, wala tayong magagawa. 'Di ba? Pintasan niyo na ng pintasan. Wala naman pong mawawala kay Alden. Kayo pa ang yung mga bashers pa talaga, ang parang sila po yung tatamaan ng karma. Sabi ni Miss Marisa Verona, they both have a beautiful good heart. And I never realized that there can be showbiz people who are so humane and kind. Doon na ako sa pinagbibintangang hindi tunay na lalaki pero sobrang maginoo kaysa sa barako na tarantado. Lumabas din ang natural ni Padilla. Alden is so neat and clean in person. He smells so fresh without the help of perfume. Walang tattoo sa katawan because he respects his body as a temple of the Holy Spirit. In my short conversation with him, I realize how good a person he is. Actually, kaya nga po talagang kung titignan po ninyo, Alden Richards is a good personality, credibility wise. Wala kang masasabi sa kanya, 'di ba? And sabi ni Miss Jonelina, nakita ko na kasi si Alden Richards sa personal dito sa CDO, kaya alam ko kung sobrang gwapo ni Alden sa personal. Grabe, wala akong masabi sa kagwapuhan niya sa personal. Actually, nakita namin niya sobrang grabe, sobrang katisoyan. Sabi ni Ma'am Chitelma, si Alden mabait, humble, lovable, masinop, masipag, mahusay, umarte, gwapo, saan ka pa? Kaya nga kung i-rate natin, 'di ba, parang na kay Alden Richards na lahat. Kaya nga sabi ng mga ilang girls, gusto rin daw nilang humanap ng isang Alden Richards. Hingit na hingit sila kay Kat. Sabi ni Miss Jonelyn Sulamin, Miss Darets, kung makita lang nila si Alden Richards sa personal, sobrang gwapo po ni Alden Richards sa personal. Di ako akalain, ganun pala siya kagwapo sa personal. Sobrang gwapo, poging-pogi din naman siya sa TV, pero iba pa rin sa personal, napakagwapo, sobra-sobra, promise. Diba? Yan ang isa sa mga komento ni Ma'am si Jonelyn Sulamin. Kasi nga naman parang it's not fair na parang i-compare po natin siya kay Daniel kasi magkaiba sila ng itsura. Parehas silang gwapo, pero makikita naman natin yung kaibahan nilang dalawa. Sabi ni J.A., ang hirap sa ibang tao pag nakitang malinis sa katawan yung tao, kung ano na agad ang iisipin. Sarap kaya makita ng taong ganyan, kalinis. Hindi lang panlabas na anyo, kundi pati kalooban niya. At kung prepared lang talaga si Lord na tsaka pinagtagpuin ng Kat din kung kailan kailangan nila talagang isa't isa at mature na sila. Kasi before yung HLG, nagbago yung perspective ni Kat sa pag-ibig dahil sa mga word of wisdom ni Alden, sa mga interviews na gusto naman sana niya ay makita kay DJ back then for them to get to which is tama naman, 'di ba? So
Katulad nga ng mga nakikita natin, yung napakagandang word of wisdom, tsaka kapag nagsalita sila, dignified talaga may dignity, tapos meron kang something na mapupulot, 'di ba? Doon po sa case, kasi parang ang dami nilang pinagdaanan, and that experience, doon sila humuhugot Kaya talagang full of wisdom. Sabi niya, nakita kay DJ back then for them to get to the next level, but hindi talaga siya ganun dahil masyado siyang self-centered, kaya ligwak. And now, HLA, which is parehas sa sila, single, another realization ni Kat na iba pala talaga ang mahal ka talaga ng partner mo at mahal nyo ang isa't isa, kasi pati universe umaayon sa inyo. Lahat ng ginagawa nyo nagiging parang madali lang kahit hindi naman talaga, because they have each other's back. That's why I can say that the love within these two is right and destined. Yan. So, ito yung kanyang komento po, patungkol dito. Kasi kung tutuusin, kung isa-sum up naman talaga natin, it all sa, po talaga the will of God talaga, 'di ba? So, love within the two right and destined to, because it's God's will. Ayan. Ito yung sinasabi ko. God's will talaga yung nangyari sa kanila. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, The REDS TV. God bless everyone!